So, December 20, Friday, pumunta nga pala kami sa Greentown para makiselebrate sa birthday ng aming pamangkin na si Holstein Wolves, aka The Ghoul. Excited nga kami dalhin yung regalo niya na pang 8 years old. Maganda rin yung panahon yan, wala masyadong traffic, chill lang yung araw. So, matagal-tagal rin kami hindi nakapunta sa Greentown. Siguro mga 3 months rin. So pagbaba namin ng sasakyan, salubong agad kami ng paborito namin Shih Tzu, Lhasa Apson na si Java. Si Java sobrang kulit na to, napakataas tumalon pero hindi nang awan ng kung sino-sino. Friendly sa tao, pati sa pusa, kahit nasa daga hindi siya natatakot na mahalin yung daga. Ito nga pala ang kapatid ko na si Iza. So siya yung mama ni Dagol at Heather. Sobrang extrovert niyan, tsaka lakas na social battery. Hilig din mag-post sa social media. Malupit din. Sinabi niya na nasa school pa si Dagul at Heather dahil meron silang party. Akala nga niya gabi kami pupunta pero may pasok kasi si Mrs. So inagana rin namin pumunta kasi para makapag-set up kami ng computer dito sa bahay nila mama. So habang nag-uusap silang dalawa, kwentuhan, yun na pag-desisyon na namin na magpasama na lang sa amin si Iza para puntaan si Natugul. So habang naglalakad kami, biglang sumulpot itong si Borge, pinsan ni Heather at Tagul. So nag-offer siya na i-tour kami sa school at nang hindi kami malikaw. Pero syempre alam naman ni Iza kung saan yung room. Pero yun nga, kasama na rin si Borge. So nakarating din kami sa school ni Tagul at Heather. Malapit lang naman yung eskwela nila. Siguro mga 10 minutes walk lang. Kasama ko pala si Borge, Isa at si Mrs. Siyempre. So, habang naglalakad kami, nakita ka agad namin yung room nila. Malapit lang pala sa entrance. Ayan, so si Mami biglang kaway. Kawakaway na siya kasi nakita niya kagad si Heather at the pool sa loob. Ayan, si Borge masaya siya kasi may nakita kagad siya ng photo sa loob at marami pang pagkain. So yun na nga, nakita na kami ni Heather. So biglang labas, napakagandang si Heather. Malamig to at camera shy. Kasama din niya si Dagul na medyo mahihain. Sabi ni Dagul na pulot daw siya ng 100. May kukunin pa sana ni Forge kaya lang nahuli siya ni Mama Linda. So yan nga pala napaka mabait ng nanay. So doon ko lang nalaman na napalaro naman pala ni Dagul yung 100 pesos na yun. Naferan nga kami na pumasok. Naiiya nga kami kasi wala naman kami partisipasyon dyan. Binalak na lang sana namin ang umuwi pero nag-insist kasi si mama. May pagkain daw mamaya. Wait lang namin. Dahil nakakapagod malakad, syempre pumasok na lang kami at para manood na lang ng program. At maghintay na rin. Diba? Marami rin tao dito sa loob. Marami rin handa. Welcome naman ang lahat ng manood ng program. Buti na lang nandyan si mama at syempre si Borge. So nagkaroon din ako ng lakas ng loob na pumasok. Kasi ultimo yung nanay ni Heather at Dagul nahihiya. So pagpasok namin sa loob, yan si Heather, camera shy pa yan. Mahilig lang siya magay sa camera pero mahihayin yan. Si Dagul medyo aloof. Kitang-kita naman na masaya ang mga bata. Pati natin syempre yung matatanda kasi meron silang production number. Sasayaw sila dyan pero di ka na pinakita sa camera. Meron ding clown. Pero syempre di ko na rin siya ipapakita sa camera kasi nga mahal. Baka mahal ang talent niyan. Mga 2.5 siguro o 5,000. Wala akong pambayad. At ayun na nga, sumapit na ang kainan. Syempre kitang-kita naman sa mukha ng mga bata na masaya sila. Heather, hindi nahihiya na mag-hi. Actually, camera shy pa siya, pero hindi siya nahihiya mag-hi. At biglang dumating si Timothy na crush ni Heather. Actually, nagselos pa nga yan sa mami niya. Dahil kinis ni Iza si Timothy. Ayan, kitang-kita sa mukha ni Heather yung pagkabanas niya. Ayan, so nag-picture muna yung mga bata bago umuwi. Talaga naman makikita natin
na tuwang-tuwa sila. Simple lang yung party. Ayan, bigla napayakap si Heather. Inabot na nga pala kami ng gabi at kailangan na namin umuwi kasi nga birthday pa ni Tagul at kailangan na namin ma-celebrate yun. So pag uwi namin, ayan, tuwang-tuwa si Tagul sa regalo niya. Binubuksan niya na ito, syempre, at nakita niya yung niregalo namin sa kanya ay pang 8 years old niya. Malaki kasi yung size ng t-shirt. Di ko kasi alam kung ano yung sukat ng t-shirt niya. Saka nakita nga ata ni Kuya Borge yung t-shirt na yun at bigla siya napaupo dyan. Parang mas nagustuhan pa nga ata ito ni Borge eh. So habang nagpe-prepare pala kami ng handa, pumunta pala kami sa Pizza Didi. Siyempre para bumili na rin ng pizza. Kulang kasi yung handa kapag walang pizza eh. Yung iba hindi naman mahilig sa pizza. Kagaya ko, hindi ako mahilig sa pizza. Pero syempre, kapag nandiyan ng pizza, kakain ako niyan. Wala makakapigil. Yung location pala na itong Pizza Didi, malapit lang pala siya sa Greentown. Nasa Molina Road lang pala siya. Legit yung pizza na yun. Napakasarap. So yung location pala niya, nasa likod lang siya ng Jatot sa may Molino. 678. Napakalapit lang yan guys. After namin bumili ng pizza sa Pizza Didi, pumunta naman kami sa Main Square Molino. Dahil sobrang bait ng kapatid ko, nilibre niya kami ng Starbucks. Wow! Gusto niya kasi ipatikim sa amin yung special mix ng tropa niyang barista. Yan. So habang nag-aantay kami ng order, tumitingin muna kami ng tumbler. Okay naman yung mix ng tropa niya. Masarap naman. Lalo na kung libre. Yan. So nilibre kami ng misis ko. Napakabait talaga ng kapatid ko. Sana ganyan ka palagi. Lagi kami blessing. So ito na nga yung mga pagkain na nakahain. Yan, may pizza, chicken, spaghetti, cake. Simple lang. Simpleng handaan lang. Simpleng pamilya lang kasi meron kami. Ito nga pala yung pamangkin kung maganda na si Marot the Painter. Mahilig siya mag-paint. Gusto niya kasi maging artist paglaki niya. So, nagkakantahan na sila ng happy birthday. Akala niya sa pajama party yung pupuntahan niya. Si Sam nga pala yung kaibigan ni Tagul. Kitang-kita naman sa mga mata nila yung kasiyahan. Siyempre. Kitang-kita naman sa mata at ngiti ni Tagul kasiyahan sa birthday niya. Actually, simple lang naman yung handaan at ramdam na ramdam niya na special ang araw na yun. Sakit na ng lalamunan ko. Bye! Mag-paint ka lang dyan, Marot the Painter. So, bye-bye muna guys.